Anyway, kaya kami specifically nandito ay upang suportahan ang ating kapwa Pilipino, minamahal nating congressman, si Congressman Kiko Barsaga, na kung saan pinusalan ng Kongreso, ng House of Representatives, sinuspend ng 60 days. Nagpahayag sila na kaya raw sinuspende si Congressman Kiko ay dahil, yan, may nasusunog doon, no? Pero kuryente yata yun, no? Nalaglag. Anyway, sinuspende raw siya dahil sa Republic Act 6713. Ito'y ayon doon sa chairman ng Ethics Committee ng House of Representatives, no? Yung Gen Z rin na si Congressman, hindi, Abalos ata yun, Congressman Abalos. Bata pa rin to, kaya lang iba na yung kanyang pag-iisip, no? Yung mga kapwa natin Pilipino ay talagang nagpahayag ng kanilang saloobin sa mga nangyayaring pagnanakaw sa ating gobyerno. Kaya na sinabi ni Colonel Mitra, kami dapat retired na, namamahinga na, no? Nasa tumba-tumba, nagre-relax. Ako, 68. Si Colonel Mitra na 66 na yata o 65, no? 65. Mas bata sa akin ng 3 guhit, no? Pero ganun pa man, iisang damdamin namin. Nagsama kami noon sa Mindoro. Yung Mindoro, talagang nag-quarters pa yan noon nung kalakasan ng CPP, NPA, NDF. Yun yung naging national headquarters nila sa Mindoro Oriental. So anyway, bakit kami nandito? Retired na pero nagkasalita pa rin kasi hindi namin maatin na pag nawala na kami dito sa mundong ito ay patuloy ang nakawan sa ating gobyerno. Ayaw namin na yung aming mga anak, yung aming mga apo ay patuloy na mababaon sa utang. Ang utang natin ngayon, napakalaki na ng Pilipinas, accumulated through the years. At lalong nadagdagan ng panahon ni PBBM, 17 trillion. At expected na by 2028, aabot ito ng 20 trillion pesos. So sa ngayon pa lang na 17 trillion, paun na ang ating sarili, yung inyong mga anak at yung ipapanganak pa lang ng more or less 150,000 kada isang Pilipino. Pagdating ng 2028, baka ano na yan, mga 200,000 na, no? Anyway, kaya kami specifically nandito ay upang suportahan ang ating kapwa Pilipino, minamahal nating congressman, si Congressman Kiko Barsaga, na kung saan pinusalan ng Kongreso, ng House of Representatives, sinuspend ng 60 days. Nagpahayag sila na kaya raw sinuspende si Congressman Kiko ay dahil, yan, may nasusunog doon, no? Pero kuryente yata yun, no? Nalaglag. Anyway, sinuspende raw siya dahil sa Republic Act 6713. Ito'y ayon doon sa chairman ng Ethics Committee ng House of Representatives, no? Yung Gen Z rin na si Congressman, hindi, Abalos ata yun, Congressman Abalos. Bata pa rin to, kaya lang iba na yung kanyang pag-iisip, no? Double standard na nangyayari dito sa House of Representatives. Republic Act 6713, ano ba yun? Ito po yung Code of Conduct and Ethical Standard of Public Officials.
May na-violate daw siya doon. Pangalawa, yun daw House Rule number 20 ng House of Representatives. Ito yung Code of Conduct, no? Ng House of Representatives. Nung binasa ko yung isang paragraph doon, yung unang provision doon na nakasaad, yung maintenance ng isang membro ng ethical standard, meron silang certain standard na sinusunod daw. Ano kaya ito? Walang nakasabi ito eh. Very broad. They should maintain an ethical standard, bawat miyembro. That should reflect yung reputation daw o yung pangalan ng Kongreso. Ano yun? Ano yung ano? Hindi ko maintindihan kung ano. Ang pagnanakaw ba hindi pasok dun sa ano? Kasi maraming mga miyembro ng Kongreso na inakusahan na. Hindi ko sila sabing guilty, no? Kasi they are presumed innocent unless proven guilty. Yan po nasa batas. Pero inaakusahan sila ng mga kinasuhan na nila na isinadmit na ng ICI, yung mga taga-DPWH. Yung former Undersecretary Bernardo, maraming binigay na mga pangalan sa Kongreso. At alam niyo na yan, mga vloggers, narinig ninyo. Pero ano nangyari? Ni isang congressman o grand congresswoman, walang isinama sa kaso. Ano to? Double standard? Yung ba yung ethical standard na sinasabi sa House Rule na dapat hindi binabiolate? Labas pa doon yung pagnanakaw. Pagka may kaso, dapat sinalang na yun, no? Again, I'm not saying na guilty sila. Tapos, ang pangatlong reason daw, ayon sa chairman ng Ethics Committee, ay dahil daw conduct unbecoming yung ginawa ni Congressman Kiko Barsada. Sa amin sa military, meron din kami yan, conduct unbecoming of an officer and a gentleman. Pagka meron ka yan, may corresponding punishment. It could be demotion, probably reprimand kung medyo maano lang. So, yun sa tatlo na yun, parang malabo, no? Pero ang klaro na nangyari sa suspension na 60 days na ito ay ang violation ng Article 3, Section 4, na kung saan pinigilan ng kanyang freedom of expression, no? Ano ba yung nakasaad sa Constitution 1987? Ayon sa Section 4, Article 3 ng Bill of Rights, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or of the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Yun lang naman ang ginagawa ni Congressman Kiko Barsada. Nag-express lang siya ng kanyang sentimiento. And yet, sinuspend siya. Ano pa ngayon ang House of Representatives? Dating democratic institution. Ngayon ano? Ano nangyari? Sila mismo ang nagbusal sa bibig ng mga naglalabas ng katotohanan. Iba lang ang the way Congressman Kiko expresses himself. Iba. Kaiba sa atin. Gen Z style, no? Unique. Yung ba'y kasalanan? Halimbawa sa ending mo, mag-meow-meow ka. Meow! Kasalanan ba yun? Eh, style niya yun. Hindi po dapat
ganyan ang ginagawa ng ating House of Representatives. So, sa ating mga matitinupang congressmen and women, sana po huwag niyo pong panatiliin na ang freedom of speech and expression ay hindi sunod-sundin, lalong-lalo pa ng House of Representatives. So, finally, itong gabing ito, gusto kong hikayatin ang lahat ng mga Pilipino na nagmamahal sa ating bansa na makisa, lalong-lalo na ilabas ninyo ang inyong expression dahil ito lang ang pamamaraan upang maiparating natin sa ating mga kapwa Pilipino ang tunay na pagmamahal sa ating bansa at sa ating pamahalaan na kung tutusin ay gumagamit ng iba't ibang paraan upang makikil ang freedom of expression, freedom of speech. Buti na lang ngayon, wala pa namang tumipigil sa atin. Pero sa ibang mga bagay, kagaya ni Congressman Kiko Barsaga, siya po ay practically tinigilan. At binigyan pa siya ng ultimatum na within 24 hours yung kanyang mga ipinahayag, yung kanyang mga post sa kanyang Facebook ay pinatatanggal. Tama po ba yun? Ang hiling ko kay Congressman Kiko Barsaga, dapat itawid mo na ito sa Supreme Court. Mag-file ka ng kaso laban sa mga nagsusundi sa iyo. Kasi po ito ay violation ng ating Constitution. Ano ba ang mas mataas? Ang Rule 20 ng House Rule o ang Article 3 Bill of Rights ng Constitution? Obviously, hindi po angat ang House Rule dahil ang Constitution po ang pinakamataas na batas sa ating bansa. Again, sana po ay sumuporta kayo sa panawagan ng taong bayan at suportahan natin si Congressman Kiko Barsaga. Mabuhay si Congressman Kiko! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Maraming salamat. Okay, maraming salamat po, Retired General Carlo Kita. Ngayon naman, pakinggan natin ang ating isa din nating kasamahan. Walang iba kung hindi si Retired Police Colonel Jonathan Galang. So pakinggan po natin ang kanyang katalumpati. Kaya sa mga congressman na nandyan, hantay-hantay lang kayo. Matitikman ninyo ang hagupit ng ordinary Pilipino. Magandang gabi po sa ating lahat na nandito ngayon. Doon sa mga dating kasamahan ko sa serbisyo sa Philippine National Police, magandang gabi sa inyo. Ako po si Retired Colonel Jonathan Galang. Ako ng dating police, retirado na po. Optional retiree ako. Ang mga kasama ko po karamihan nasa serbisyo pa at ang iba po ay mga general na rin ngayon. Susundan ko lang po yung pahayag ni General Kita, sir, tungkol po sa nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Bakit po kami nandito? Gaya po nung nabanggit ko nung isang gabi, nung ating pong virtual rally. Iba na po kasi ang nagiging palakad sa gobyerno. Hindi po natin kinakalaban ng gobyerno. Ang hindi po natin gusto ay yung nagpapalakad sa gobyerno. Yung administrasyong nakaupo ngayon. Ang aking pong background, gaya ko po nung nasabi nung gabi, kami po ay sumusuporta sa pamilyang Marcos kahit noong unang panahon pa. Ang tatay ko po, ang aking namayapang ama na isang abogado,
ay nagsilbi po sa Malacanang, panahon pa po ni President Macapagal, yung tatay po ni PGMA. Hanggang panahon po ng Marcos Sr. at siya po'y kinuha sa amin ng poong may kapal noong panahon ni President Cory Aquino. Nang umuwi po ang mga Marcos dito sa Pilipinas, kami pong mga magkakapamilya ay isa doon sa mga sumundok sa kanila sa airport. Nang dumating po ang bangkay ng natirang Marcos Sr., kasama po kaming naghatid sa lawag. Uulitin ko lang po din yung kwento ko nung gabi. Sana po hindi na lang namin ginawa dahil nakakapag-tisi ngayon. Bakit? Noong pong kasagsagan, nung prosesyon ng libing ng Marcos Sr., nagkaroon po ng stampede. Nagkagulo po, nag-stampede. At isa po doon sa muntik ng madaganan nung nagkagulo, ay nung mga panahon na yun po ay si Mrs. Lisa Araneta Marcos. Malakas pa po ang nanay ko doon, hinatak niya para po hindi mataganan ng mga tao at dinala po niya doon sa kay General Pacifico de Leon. Na kung iisipin ko po ngayon, di ko po alam kung magsisisi kami kung bakit ginawa pa namin. Dahil noong mga panahon din po yun, buntis po siya sa kanyang panganay na ngayon ay si Congressman Santo Marcos. Sayang. Pero sabi ko nga, tadhana siguro talaga. Pero siguro po, tadhana rin ang magtatakda kung saan po maghahantong ang pangalang Marcos. Nakakalungkot pong isipin, nung pong minsan hinatid ko yung aking anak sa kanyang dorm, dumaan po kami sa convenience store para po bumili ng baon niya. Lumapit po sa sasakyan ko na isang batang babae. Kaya siguro po, 3 taon, kinakatot yung sasakyan ko at ang sabi niya po, nangihingi ng limos. Inaabutan ko po ng pera, ayaw po tanggapin ng bata. Alam niyo po kung anong sabi ng bata? Kuya, gutom na po ako. Kahapon pa ako hindi kumakain. Hindi ko po kailangan yung pera. Pagkain po ang gusto ko. Ganun po yung pukaw sa kalooban ko ng gabi na yun. Kaya ako naisip ko, sobra na po. Sobra na. Kaya nga po sinasabi ko, kung hindi tayo titindig, hindi natin ipakikita yung indignation, yung ating sama ng loob sa nagiging palakad ng gobyerno. Paano pa po yung bukasan itong mga anak natin at saka magiging apo natin? Sabi ko nung anak ko na Gen Z, binoto mo yan nangampanya ka pa. Totoo po yun. Ikinampanya po namin. Kung kayo po nakatanggap kayo ng mga payong na puti na may marka na BBM Sara nung panahon na eleksyon, maalabang po, isa kayo doon sa nakinabang doon sa binigay namin. Wala po kaming naantay na putin doon. Pinadala po namin yun. Pinadala ko doon direkta sa headquarters nila doon sa Mandaluyong para po gamitin lang nila. Ganun po ang suporta namin sa kanila. Hindi po kami voluntaryo po sa amin doon. Kaya nga po sinisisi ako nung anak ko. Sabi nung anak kong panganay na babae, binoto niya yan Ano pong sabi ko? Oo nga, tama ka, binoto ko. Pero sa nakikita ko ngayon, obligasyon ko rin na ipakita na nagkamali nga ako ng sinuportahan. At walang ibang paraan na ipakita yan, kundi iparamdam sa kanila na nandito tayo ngayon at hindi natin gusto ang nangyayari sa ating bansa. Ito pong ginagawa nilang pagsupil sa ating kalayaan para magsalita. Yung pong ginawa nila kay General Romeo Poquis na pinailan po ng kaso. Imagine niyo po, inciting to sedition daw. Paano po naging inciting to sedition? Yung nagsasalita lang kayo ng inyong hinanakit sa gobyerno. Sa ating pong Artikulo 3, karapatan po natin yun. We have the right
to air our grievances. We have the right to peaceably assembly and air our grievances sa gobyerno. Kaya po anong naging inciting to sedition sa ginagawa na yan? Mali po bang magsalita tayo? Mali po bang magpahayag tayo ng ating kalooban? Mali po ba na sabihin natin sa gobyerno, nahihirapan na kaming mga taong bayan? Mali po ba yun? Yung ginawa po nila kay Congressman Barsaga, sinumbuso lang nila. Nagsasalita, masakit po kasi yung katotohanan. Yung pong sinasabi ni Congressman Barsaga ay katotohanan. Masakit po sa tenga nila yun. Sa akin po panunungkulan, sa aking serbito, marami rin po akong nakita. Naging ano po ako naging piloto din po ako ng PNP air unit ng araw. Meron po kaming mga naisakay ng mga politiko dyan sa mga air assets ng PNP. Nakita ko po, naririnig ko ano yung mga pinag-uusapan nila. Kaya wag po silang magmalinis. Yung pong sinabi ni Congressman Barsaga ay simple lang. May problema ang bayan. Talamak ang nakawan na nangyayari sa bayan. Sinong nangunguna? Nangunguna sila dyan, yung mga kasama niya sa Kongreso. Ma! Kailangan pa bang isang kagaya nila pero bata ang magsasalita para lang po bawat isa sa kanila matauhan? Pero natauhan ba? Hindi! Mga ipokrito. Ethical, complete, ethics. Ano po ang ethic? Ano po ang ethical o ang hindi ethical? Yung magnakaw ka. Hindi po ethical yun. Hindi nga po hindi pagnanakaw pandarambong. Plunder. O takto ang tawa daw. Maraming kapit. Dati po, naririnig lang natin, milyon. Ngayon po, ang nakawan, bilyon. Sila po yung pinagkakatiwalaan natin dyan sa Kongreso ng ating budget. Sila po ang naging himay-himay. Ang nangyari po, himay-himay nila para sa bawat bulsa nila. Kanina po, habang bumabiyahe tayo papunta rito, tinitignan ko yung mga kasamahan natin, mga kababayan natin nagtitinda, nagtatrabaho ng tapat at nagtatrabaho ng patas. Nakikipagpatintero sa sasakyan sa highway. Tapos itong mga to, anong ginagawa sa pundo ng bayan? Pinambibili ng mga luho. Pinambibili ng mga pangyabang nila, pagpahapong nila sa katawan nila. Tapos, ibabalangar pa sa inyo sa social media. Pagmamalaki pa nila yung mga galing sa pandarambong nila. Anong klaseng ethics po dun? Anong klase yun? Tapos ito ngayon nagsasalita ng kapitohanan. Susustindin ninyo. Baliktad na ho ang mundo natin. Pero kahit po ganito, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Ang Panginoong Diyos po ay hindi natutulog. Patat po ang Panginoon. Kung minsan po sinasabi na si Lady Justice, yung kung nakapiring na medyo ngayon nakataas na, nakahandahat na rin ng kamay. Maaari po sa ganun. Pero yung kung nasa taas, nakikita po niya ang nangyayari sa atin ngayon. Magpatuloy lang po natin na magkaisa tayo. Kailangan po magkaisa tayo. Kailangan po tayong manindigan at labanan po natin yung mga maling gawain sa gobyerno. Bawat isa po sa atin may obligasyon dahil pagdating po ng panahon, ang mga anak, ang mga apo natin at ang mga kaupo-upuan natin ang maghihirap at magsasagot pa rin po sa mga pandarambong na ginawa nila. Wala pong ibang panahon, hindi po sa hapon, hindi po bukas. Ngayon na po,
kailangan po manindigan tayo. Tama. Hindi ko na po masyadong pahabain. Ang sa akin lamang po, magkaisa po tayo. Magkaisa po tayong lahat at ipanalangin po natin na sana po ang ating mga pinuno, lalong-lalo na po yung nandito sa loob ng House of Representatives. Hindi po representatives, representatives ay magising at matauhan at palaban po ng hiya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Jonathan Galang. Retired. Okay. Ayun naman, pakinggan natin ang isa sa ating kasamahan. Nagmula sa ABS-CBN, 2 times grand finalist in Showtime. Pinasikat ng Funny One segment, vlogger, social media influencer, content creator, and comedian. Millions ang views nito sa TikTok at followers sa TikTok, YouTube, and Facebook. At impersonator ng isang king of the Philippine movie, walang iba kundi si PJ and Romy Diaz, nagpasaya sa libu-libong Pilipino noong panahon ng pandemic hanggang ngayon. Ang trending ngayon ay ang kanyang music para doon about sa flood control issue. Walang iba kung hindi si Kuya Erwin, aka The Kings. Yan yung sinasabi natin mga boss na yun nga, sa napakaraming problema ng bansa natin. Isipin nyo mga boss, inuna pa nilang suspindihin, bigyan pansin itong si Congressman Kiko Barsaga na alam naman natin yung ginagawa ng congressman na ito ay talagang ini-expose niya kasi yung mga katiwalian na nangyayari ngayon sa bansa natin. Pero hindi ko maintindihan sa mga congressman na pumabor kasi yung pumabor kasi dyan is 200 plus mga boss. Sabi ko nga grabe talaga yung mga nakaupo sa atin ngayon mga boss. No? Yung congress mga boss, alam nyo, sa akin lang, it's my own opinion. Dapat lang talaga buwagin na yan. No? Kasi isipin nyo tingnan nyo na lang to mga boss. Sa napakalaki ng problema ng bansa natin, mas kumaga, 'di ba, mas inuna pa nila yung nagpapahayag, nag-expose ng mga katiwalian sa bansa natin. 'Di ba? So, and ilang hundred po 'yan mga boss, no? Napakarami po ng sinasahuran ng ating mga kababayan natin, no? Kasi lahat naman tayo nagbabayad ng tax. So, napakarami ng mga tauhan ng gobyerno. Pero still, ganun pa din. Lubog pa rin ang Pilipinas. Lalo hong naghihirap yung Pilipinas. Kasi mga boss, yung Congress kasi, actually, bilang isang Pilipino, para sa akin it's my own opinion. Wala naman talaga silang natutulong sa bansa natin. Totoo yan mga boss. Kasi, isipin nyo napakarami nila mga boss. Pero tingnan nyo, karamihan dyan mga boss, napakarami pa mga congressman ang nabanggit na di umano ay sangkot sa katiwalian. Dapat, itong sa mga congressman na pumabor to suspend, no, dito kay Congressman Kiko Barsaga, sana ang mas pinaboran nyo na isuspended yung mga congressman na nabanggit na di umano nga ay sangkot dito sa mga flood control scandal ho na ito. Yun dapat ang inyong unang pinansin. Kasi ang ingay-ingay nyo, kakapal na mga pagmumukha nyo sa totoo lang. Ganito yan. Ang ingay-ingay nyo noon kay Inday Sara sa 125 million confidential fund, no? Which is sinabi din naman ni Inday na handa siyang harapin kahit dumating yung impeachment complaint doon sa Senado. And wala naman. Even ako, sabi ko nga, kung matuloy din naman yung impeachment na yan, why not? No? Dahil, syempre, hindi naman pwede yan na ipangalandakan ni Inday Sara Duterte kung saan niya ginamit ang confidential fund dahil nga secret fund yan Kumbaga, ginagamit po yan sa mga intel, so hindi naman talaga pwedeng sa publika yan. Hindi yan pwede na, actually, yung mga dilawan kasi nakaabang yan, kumbaga tira abang yan nakaabang yan sila na maisiwalat kung saan ni Inday ginamit yung mga intel fund niya. Dahil nga, syempre, alam naman natin yung confidential fund. Kaya nga, confidential fund dahil hindi yun pwede na isiwalat in public. No? Sabi nga ni Inday, kung gusto nyo malaman, meron naman dyan kuha, nandiyan sa kuha. And ready po siya na sagutin ang impeachment doon sa Senado. Yun nga lang, diniklara pong
unconstitutional ng Supreme Court. Kaya hindi natuloy. Ibig sabihin, hindi rin talaga inatrasan ni Inday Sara Duterte. Dahil nga po, sinabi noon ni Inday Sara Duterte na dalawa lang ang may hawak ng pira ng taong bayan. Ang may